Ngayong araw nga ay meron tayong client for home service, kaya naman tara, samahan nyo akong gumayak. Hey guys, for today's video ay meron nga tayong client for home service. Nag-chat nga siya sa akin na magpapagawa nga siya ng eyelash extension today. Aba naman, tingnan nyo nga itong batang to, napaka-sweet. Akala mo naman talaga hindi yan iiyak mamaya. Anyway, eto nga pala yung gagamitin nating bag for today's video. At dito ko nga pala nilalagay sa bag na to ang aking kagamitan for eyelash extension. Medyo maliit nga lang pala tong bag na to, pero napakadami ka na naman pwedeng ilagay dito. Halos dito na nga nakalagay lahat nga ng ginagamit ko pang eyelash extension. Kaya perfect na perfect talaga to kapag mag-home service nga kayo. At syempre, eto pa nga din ang pinaka-importante sa lahat, ang ating mini fan. Kailangan talaga natin to sa tuwing magpapatuyo nga tayo ng eyelash extension or yung glue. At syempre, eto pa ang tissue, tapos eto ang alcohol. O diba, napaka-aesthetic ng lagayan ng alcohol ko na yate. At syempre, eto pa nga palang face mask, kailangan din natin yan. At syempre, dahil lalabas nga tayo, ay kailangan nga natin maglagay nitong sunscreen. Aba, napaka-arte mo naman dyan. Anyway, etong sunscreen nga pala na ginagamit ko ay ang Burada nga na sunscreen. Sobrang ganda nga ho nitong gamitin kasi bukod sa protected ka na nga sa sun, ay magmumukha ka talagang naka-foundation nga dito sa sunscreen na to. At ang isa pa nga sa kinaganda ng sunscreen na to, ay napakabilis mo lang talaga itong i-blend, tapos wala pang ang white cast. At eto na nga talaga yung sinasabi ko nga sa inyo kanina. O diba, sabi ko na nga talaga na iiyak talaga yon kapag aalis na nga ako. Minsan kasi sinasama ko nga yan kapag walang magbabantay sa kanya. Ayan tuloy, medyo nasanay nga na sa tuwing aalis nga ako ay gustong sumama na yates. Ay nunoy, mga buhay si mama mo para makabakal gatas na yates. Anyway, nung medyo malapit na nga kami sa bahay ng client ko ay Jay, pinababa nga ako ng tricycle kasi hindi nga daw makakadaan yung tricycle dito. Kasi nga inaayos yung kalsada dito sa may gate 3. Ay nako, buti na lang talaga at sunscreen nga si Inzay. Nasa 3 PM pa nga lang kasi ng mga oras na yan, kaya medyo mainit pa talaga. Anyway, medyo malapit na nga pala ako sa bahay nga ng client ko. At dito nga lang pala to sa may gate 3 sa harap nga ng covered court. At nung pagkadating ko nga dito kala madam ay nag-start na nga kaagad kami. Nilagyan ko na nga pala siya dyan ng lash tape, tapos nagsimula na nga ako maglagay ng kanyang eyelash extension. Anyway, eto nga pala yung kanyang natural lashes. Medyo maiksi lang siya pero makapal din tingnan. At eto nga ang twinkled na individual ang kanyang napili nga na ipalagay. At volume nga din pala ang napili niya dito, kaya naman mag-on the spot fanning nga tayo. Anyway, sa tuwing nag-on the spot fanning nga ako ay pinching nga yung ginagawa ko. Feeling ko kasi mas napapadali nga yung trabaho ko sa tuwing nag-on the spot fanning nga ako. Pero dito naman sa ginagamit ko ng ring na lagayan ng glue ay pwede nga din kayong mag-create ng fan dito. Medyo okay din naman mag-fanning dito sa ring, pero mas gusto ko pa rin yung pinching. Feeling ko kasi talaga mas napapadali nga ako dun. Anyway, tapos na nga pala ako maglagay dun sa kabila niyang eyes, tapos dito naman niya ako magpuproceed sa paglagay sa kabila. Kung mapapansin nyo nga ay palagi nga ako naglalagay ng lash tape dito sa may bandang taas. Ang purpose ho niyan ay para hindi nga dumikit yung upper lashes ni client sa lower lashes niya. At syempre bukod pa nga dun ay para mas ma-isolate ko nga ng maayos itong nilalagay kong eyelash extension. At dito nga sa part na to ay tapos na nga ako magkabit ng kanyang eyelash extension at binabrush ko na nga lang pala yan at pinapahanginan. Mas maganda talaga na bago nyo nga padilatin si client ay i-check nyo muna kung may matatanggal pa ba or wala. Minsan kasi talaga hindi nga natin yan naiiwasan na may natatanggal na isa or dalawa. At eto na nga pala yung ginawa ko ang bagong set sa kanya. Kung mapapansin nyo ay naka-proper isolation nga talaga yan at hindi nga yan nakadikit sa balat ni client. Anyway, pipili pa rin ho tayo ng mananalo nga ng GCash. Basta wag kalimutan mag-follow, tapos mag-comment and share nga sa bawat post ko. Kaya ano pang inaantay mo, gawin mo na din yung mechanics dyan sa baba. At baka ikaw na yung sunod na mapili.